Pumalag naman si Davao City 1st District Congressman Polong Duterte sa mga sinabi ni Ombudsman Remulla sa panigan o sa pagdinig ng House Committee on Appropriation para sa 2027 budget ng Office of the Ombudsman. Di nagustuhan ng kongresista ng tawaging epicenter ng flood control ang lungsod. Ani Pulong, kung talagang seryoso sa paghahanap ng katotohanan, huwag sanang piliin ang iniimbestigahan. May politiko update si Isaiah Mirafuentes. Agad na umalma si Davao City 1st District Representative Polong Duterte sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang Davao City ang epicenter ng flood control. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi niyang may kopya siya ng kumpletong proyekto sa kanyang distrito mula 2020 hanggang 2022 at handa niya itong ibigay sa Office of the Ombudsman. Giit pa ni Pulong, huwag piliin ang iniimbestigahan at kung may ebidensya, ilabas. Ayon pa sa kanya, tila mas lubog sa baha ang Luzon at hindi pa rin humuhupa. Mas malala pa raw kumpara sa Davao City. Nagugat ito mula sa sinabi ni Ombudsman Remulla sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa 2027 budget ng Office of the Ombudsman. Inamin ni Remulla na kabilang sa pinagtutuunan nila ng investigasyon sa anomalya ay ang lungsod ng Davao. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Inamin ni Remulla na kabilang sa pinagtutuunan nila ng investigasyon sa anomalya ay ang lungsod ng Davao. Okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control yun, flood control Flood projects. control Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Pero maliban raw sa Davao City, tinitingnan rin nila ang iba pang mga lalawigan na napondohan ng Duterte administration. Sa impormasyong nakuha ng Billionaire News Channel, aabot sa mahigit 51 billion pesos ang alokasyong naibigay sa Davao City sa unang termino ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte simula 2020 hanggang 2022. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.